Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa mga bunga ng pagkain ng haram. Opo mga kapatid sa Islam, ang mga tao sa panahon natin ay wala na pong pakialam kung saan ba galing ang kanilang mga pera, ang kanilang mga pinagbibili. Katulad sa inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta Muhammad SAW, tiyak merong panahon na darating sa mga tao na walang pakialam ang tao kung saan niya nakinuha ang pera, kung ito ba ay mula sa halal o kaya sa haram. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya po mga kapatid sa Islam, nakakatakot po. Kasi nga, ang mga tao, wala na silang pakialam. Basta kumita sila, basta meron silang panggastos, yun po. Kaya kahit ang propeta Muhammad SAW, iniingatan niya po ang kanyang sarili. Alam po natin mga propeta at mga pamilya niya ay bawal na bawal kumain ng sadakah, mga abuloy. Hindi katulad sa atin, walang problema kumain. Pero ang propeta Muhammad SAW, pinagbabawalan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, ang ginagawa ni Prophet SAW, kapag hindi niya tukoy o hindi niya alam kung saan galing yan, kawang-gawa ba yung pagkain yan, hindi niya po kinakain. Nilalabas niya, tinatapon niya, hindi niya kasi nga, hindi nga pwede. Kaya si Prophet Salam, mayroong isang araw kung saan mayroong datilis o tamar sa kanyang pamamahay, nahulog sa kanyang higaan, at kinuha niya ito, kakainin niya sana, pero natakot ang propeta Musalam, at kaya nilagay niya lang sa isang tabi. Kaya inahagis niya, tinapon niya, kasi nga bawal po sa kanyang pamilya ang kawang-gawa. Kaya yun, nag-iingat ang Prophet Musalam. Alam po natin, kapag ang isang tao, isang pula lang, nagnakaw siya, nangkamkam siya ng lupa ng iba, ay lahat ng mga makain doon, mga bunga doon, mga halaman doon, mga gulay doon, kapag kinamkam niya po ang lupa, lahat po yan ay haram para sa kanya. At ang parusa po, alam niyo mga kapatid sa Islam, katulad sa inulat ni Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta Muhammad SAW, ang sinuman kumamkam ng isang pulgada mula sa lupain dahil sa pang-aapi, ikikwintas ni Allah ito sa kanya sa araw ng pagkabangon mula sa 7 kalupaan. Allahu Akbar, gagawing pangkwintas sa iyo. Ilalagay sa liig mo. Yun ang doon, nakakatakot yun. Anong mangyayari sa tao na yun? Kaya po mga kapatid sa Islam, huwag po tayong magnakaw ng lupa. Kung hindi mo lupa, huwag mong kamkamin. Kasi nga, malaki po ang kaparusahan at makakain ka po ng haram. Kaya katulad sa ginawa ni Abu Bakar dahil sa takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dapat pamarisan natin si Abu Bakar. Kasi nga, ang takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay malupit, katulad dito sa kwento na merong alipin na nagbigay sa kanya ng pagkain. At ang alipin na yaon, dati siya po ay nanguhula. Pero hindi siya magaling manghula. Ngunit mayroong isang araw, hinulaan niya ang isang tao at jackpot. Kaya sa time na nag-Muslim na siya, nagkita sila ng tao na binigyan siya ng pagkain. Tapos pinakain niya kay Abu Bakar. Tapos nagtanong ang alipin kay Abu Bakar, sabi niya, "O Bakar, alam mo ba saan ba to galing?" Sabi niya, "Saan galing?" Sabi niya,
ako ay nanguhula, ha? Pero hindi ako marunong manghula, kaya niloko ko siya. Ha? At binigyan niya ako sa time nakita, kaya kinain mo. Nagalit si Abu Bakar, kaya ginawa niya, dinukot niya ang kanyang lalamunan. Ha? Hanggang isinuka niyang lahat ang nasa kanyang tiyan. Tignan nyo. So, sobrang takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon na ganon siya. Ha? Hindi niya po pinabayaan sa kanyang tiyan ang haram. Allahu Akbar. Kaya ito mga natin, isipin natin yun. Kahit kahit ganun-ganun lang si Abu Bakar, pero ang takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alam po natin ang lahat ng laman kapag lumago dahil sa haram, yun ang dapat yung parusahan sa araw ng paghukom. Allahu Akbar. Tapos isa sa mga malaking kasalanan din na sa pagkain sa haram ay ang patubo o ang riba na kumalat sa ating lipunan tulad ng pawn shop. Kapag sinasanla nila doon, siyempre may riba doon. Merong patubo. Kaya po mag-ingat po sana mga kapatid. Wag na wag po tayong doon. Dapat ibenta mo na lang yan ang ginto mo kaysa ilagay mo doon sa pawn shop. Kasi nga lalagyan lang nila ng patubo. Katulad sa nabanggit ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Musallam, layuan ninyo ang 7 makakapahamak. Kanilang sinabi, mensahero ng Allah, ano po ang mga iyon? Sabi, ang pagtambal kay Allah, ang mahika, ang sihir, ang pagpatay sa sarili na pinagbawal ng Allah na maliban na lang kung meron kang karapatan, at pagkain ng patubo at pagkain ng yaman ng ulila at pagtakas ang araw ng sagupaan at pagbintang sa malinis na babaeng mananampalataya na walang kamalay-malay. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid sa Islam, ingat po tayo sa mga ganong mga gawain, lalo na pagkain ng yaman ng ulila. Kasi nga, nakasama po iyan sa mga pinagbabawal. Kaya alam po natin ang panalangin po mga kapatid, hindi po iyan tatanggapin ng Allah kapag ikaw ay kumakain ng haram. Meron isang hadith dito na binanggit na may isang lalaking lumalakbay na matagal, maalikabok na ang kanyang mga pangangatawan, magulo na ang kanyang buhok. Itinaas niya ang kanyang kamay sa langit at nagsabi, O aking Panginoon! O aking Panginoon! Ngunit, ang kanyang pagkain ay mula sa haram, sa bawal. Ang kanyang inumin ay mula sa bawal. At kanyang damit ay bawal. At kanyang kinakain ay galing sa bawal. Kaya, paano tatanggapin ito mula sa kanya? Isinalaysay ni Muslim. Tama po. Kapag ang tao panalangin lagi kay Allah, ngunit kumakain naman ng harap, hindi po iyan pakikinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, ingat po tayo na dapat sa isang Muslim kumain ng mula talaga sa halal o sa mga pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga nakakatakot yan. Lalo na mga tao ngayon, mahilig kumain mula sa mga bawal, at mawalan po ng pagpapala ang iyong mga gawain. Kaya katulad sa nagbebenta, ang isa pinapaliwanag niya talaga yun, magkakaroon ng pagpapala yun. Pero isa, napakasinungaling. Sabi niya, ito kang kapital ko, 10 real, pero hindi naman 10 real. Binili niya, 5 real. Yun, malaking yun. Kaya wala siya pong pagpapala sa kanyang mga binibenta. Kaya po mga kapatid sa Islam, tapos isa sa rin, magagalit sa kanya si Allah yun. Pagkain nyo ng haram, yun ang epekto. Magagalit lang sa iyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos isa pa,
ay kasiraan. Siyempre naman, masisira pamilya mo, masisira pananampalataya mo. Kaya yun ang mga kumakain ng mga haram. Masisira ang kanyang pananampalataya, sarili niya, katulad ng pagkain ng baboy. Hindi nyo alam, kasiraan yan. Maraming sakit ang baboy na makukuha. Yun dahil nun sa ginawa mong haram. Kinain mo kasi yun. Tapos, isa sa mga rin, pag-inom ng alak. Susumpain, alam nyo, susumpain ng Allah. Katulad dito, na tunay isinumpa ng propeta salam ang alak at ang umiinom nito, ang tumagay at nagbenta at nag-ibininta, ang dumala at ang nagpadala, ang nagtimpla at nagpatimpla at kumain ng presyo nito. Tingnan nyo, napakadami po mga kapatid. Marami pong susumpain dahil sa alak na iyan. Mustan. Tapos ano pa? Paparusahan po siya sa libingan. Mustaan. Kaparusahan din sa araw ng paghuhukom. Dahil sa mga pinanggagawa niya sa buhay niya. Kaya iwasan po talaga natin ang pagkain ng mga masasama. Lalo na mula sa kasamaan. Ang pagsusugal, pagbenta ng mga droga, yun. Nakakatakot po yan kasi nga sa araw paghukom ay paparusahan po siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lahat ng mga laman na lumago sa haram ay susunugin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Kaya po nakakatakot yung mga kapatid sa Islam, katulad din sa kwento, o Ka'ab bin Ujra, hindi makakapasok sa paraiso ang sinuman lumago ang kanyang laman mula sa kasamaan at ito ang uunahin sa araw ng pagparusa. Paparusahan yan, unahin yan. Susunugin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang ng Prophet ng Salam. Sabi dito sa Arabic pa, la yadkhulal jannata lahamun nabata min suhun. Sabi dito, o Ka'ab, tunay hindi makakapasok sa paraiso ang laman na lumago sa kasamaan. Kaya susunugin yun sa araw paghukom. Lilinisan yun hanggang mawala at siya'y makapasok sa paraiso. Kaya yun mga katakot mga kapatid, na wala ka talagang kaya wag kayong magdaka, wag kayong mangkamkam ng lupa. Kasi nga may kaparusahan yan lalo na sa kabilang buhay. Lalo kumakain ka ng yaman ng ulila. Tulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan yaong kumakain sa kayamanan ng mga ulila. Sa pang-aapi sila ay kumakain laman ng apoy sa kanilang mga tiyan at susunugin sila sa apoy na lumiliyab. Sinabi ng gitbo sa 4 verse 10. Kaya po mga kapatid sa Islam, nakakatakot po na may paparusahan pala sa araw ng paghuhukom. Lalo na sa mga taong kumakain ng mga ganun, mga haram. Kaya isa sa mga kapatid sa Islam, mga masasamang epekto talaga ito sa lipunan naman. Paglitaw ng kasamaan at kalaswaan. Hindi maging mapayapa ang puso at pagkaitan sila sa sarap ng pagsamba. Yun nakakatakot mga kapatid. Tapos isa sa mga maging malalakas ang loob ng mga kriminal. Auzubillah. Kasi nga dahil sa pagkain ng haram. Kaya sana proteksyonan po tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lang po. Sana meron kayong napulutang aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.